We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Good morning mga kapuso! Welcome sa GMA Regional TV Live sa tanan nato mga kapuso diya sa Central ug Eastern Visayas nang hinaot kami nga anaa mo sa Kapiskay sa Panglawas. Good morning, partner ni. Ay buntag, partner Mai. Good morning sa atong tanan nga mga kapuso bisan asang lugar. Maabot ni atong Sibya. Kumusta ang inyong kabuntagon ug hinaot nga putingon ni partner Mai Piskay og lagsi kay ta karong adlaw mga kapuso. Sa atong mga kaigsuonan diha sa Eastern Visayas labi na sa Northern Samar. Kumusta og maupayhan agahin nyo dida kay karong taod-taod atong makauban garbo may sa Northern Samar sa atong mga star players sa NCAA karon. Kini manggugunong NCAA Nick has been the training ground aning mga inila na karon nga mga basketball players dinhi sa ato ang nasod. So makighinabi itano sa kini nga nortehanon ang iha mga experiences sa NCAA. Maila-ila karong taod-taod mga kapuso Rafael Are. Busa mga kapuso ayaw lang gyud mugbuhi kay ato siyang ila-ilahon later on. Ug karon sugdan na nato ang morning newscast ug ganiya na ang mga nagunang balita. Sa nasinati nga pagbaha sa dakbayan sa Sugbo, panahon nga mubunok ang uwan usa sa naapektuhan ang South Road Properties kun SRP. Subay ni ini personal nga gisusi ni Cebu City Mayor Mike Rama ang drainage system sa dapit kundi nahimutang sa usa ka site development community. Gitan-aw niya mga agianan sa tubig sama sa kanal kundi niyang gipaablihan og iyang gilili ang naa sa sulod kundiin makita nga dunay nakaali sa lutsanan sa tubig. Mimando kini sa paghimo og pamaagi aron masolusyonan og dili na makamugna og problema sa baha. Samtang nihimo na og konkretong pamaagi ang site developer pinaagi sa pag-redirect sa agianan sa tubig. Ang dakong volume sa tubig mo diretso na ngadto sa Inayawan Creek, inay mo padailos ngadto sa karsada sa SRP. Whether there is flow of water. Because once there's flow of water, it should be either coming from here, but cannot be coming from there, from wide cruise drainage. The construction is actually a 48 meters nga span of reinforced concrete canal, tapping City de Maricide to the open canal at PWRI nga area. So this will help us control the volume of water. Samtang nasusama og daw dagat sab kining parte sa may Green Hills Road sa barangay Kasuntingan sa Mandaue City. Human nga mibunok ang kusog nga uwan niadtong Oktubre 16 sa hapon, daling nabahaan ang lugar nga nakaapekto sa mga tao. Nagbaha sab ang parte sa Lopez Zaina Street, sakop sa barangay Tipolo sa kini sa dali gyud nga mabahaan sa matag higayon nga kusog ang uwan tungod sa suliran sa drainage o sa outfall sa tubig. Dalihin nung nakapadala sa lugar og suction pump ang dakbayan pinaagi sa giumol nga Task Force APAS o atong problema atong solusyon. Gipaningkamutan nga mapasuyop gilayon ang baha ug mapadrain dayon aron dili masirado sa trapiko ang kalsada. Ato nagisaksyon din atong gipa dagayday or padong dito sa mga natural waterways sa mga lugar. Riprap sa gihimong bodega sa Upper San Roque, Barangay Calamba ning dakben sa Sugbo nahugno tungod sa nasinating uwan. Samtang karsada sa Lower Busay gihulagway nga kritikal tungod sa padayong paglihok sa yuta. Sayranta ang report ni Alan Domingo. Kini ang nakangkal nga bahin sa yuta nga nahulpa diin makita pa ang madagkong haligi sa gihimong pundasyon sa riprap nga gikaon sa sapa. Gisusi kini sa chairman sa flood control ug sa infra committee Konsehal Jerry Guardo, kinsa ni mando og force evacuation sa apektadong mulupyo. Ang pagka-design niya, kanang stone masonry, dili kanang sheet pile nga design. So in other words, these are not engineered design ang kaning design sa ilang riprap. Kay sila, they are actually building in a danger zone. Kaya ang ilang structure are actually within the 3-meter easement. Ato sa inspeksyon, gapangatagak pa ang yuta og naatol pa nga hingpit mibigay gyud
ang nakang-a nga yuta ngadto sa sapa. Sige, nakaihi ko. Kung kita yuta sa dunya nang. Kung sa muna, oy. Ha? Pagka-pilmero ba? Ano sila, pilmero? Ikaw sa may tingog, oy. Abi ako na iungog. O sa may tingog. Huwag man yun. Kung sa halang yuta ni. Sa Pikasbahin, gisusi sa konsyahal, kauban ang DEPW o ang OBO, ang karsada sa Lower Busay. Nakita nila ang kadelikado sa dapit diin na kan usab ang yuta gumikan sa landslide. Gihulagway kini nga kritikal o girekomendar nga ipaubos sa state of calamity aron mapatuman ang clearing sa dapit. So nakita namo kini landslide diri ba nga kuan kuan ang soil eroded, so kinahanglan gid ni nga madali nato og kuan patrabaho. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live. Makapuso, makasinati kita og maayong panahon karong buntaga apan lauman ang pag-uwan sa pipila ka mga bahin sa nasod karong hapon ug gabii. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, pipila ka mga lugar lang sa Negros Oriental ug Bohol ang posible nga makasinati og uwan karong adlaw. Ubos ang tsansa nga uwanon ang pipila ka mga lugar sa Central o sa Eastern Visayas. Matod sa Pag-asa, mga localized thunderstorms ang lauman nga masinati sa pipila ka mga lugar sa nasod karong adlaw. Samtang nakaapekto ang northeasterly surface wind flow sa may northern Luzon. Ug mga adlaw, Oktubre 19, magsugod na ang campaign period sa mga mukandidato alang sa barangay ug SK elections. Sa dakbayan sa Talisay, mga magpapili, gipahinumduman nga mosunod lang yun sa lagda ug likayan ang panagbingkil. Gipahinumduman sila nga diha lang sa plaza, merkado, barangay center ug sa uban pang designated areas mamahimong mubutang sa mga campaign materials. Ug ang matag individual poster kinahanglan nga di mulapas sa 2x3 feet ang gidakon. Samtang ang mga posted computerized voters list giapod-apod na ngadto sa mga magtutudlo nga moserbisyo sa piniliay. Kinahanglan kini nga himuon nga verification. Nangabot na usab ang mga kagamitan alang sa mga Board of Election Tellers, ilabi na nga ang ilang himuong piniliay sud sa BJMP facility. Last week na ay duha ka barangay Lagtang ug Dumlog na ay mga number of candidates nga kadawat og show cause order from Comelec Manila. Ang ilaha pro I think naka-reply na tanan. Directly na po ilang reply sa Manila. Reminders para sa to mga kandidato nga mo-follow lang gyud ta sa kana guidelines, rules regarding sa campaign. Ang giingon nga Dancing Sun sa may Capilinia de Fatima replica sa Barangay Lambusan sa lungsod sa San Remigio na saksihan usab nila ni Cebu Archbishop Jose Palma ug Auxiliary Bishop Ruben Labajo niadtong Oktubre 13 alas 6 pasado sa buntag. Ani ang report ni Alan Domingo. Kini ang nag-viral nga video sa gingong pagsayaw sa adlaw kon Dancing Sun niadtong Oktubre 13 alas 6 sa buntag dito sa Barangay Lambusan, lungsod sa San Remigio. Nasaksihan kini sa mga tao, lakip na ang duha ka madagkong opisyal sa Simbahang Katoliko sa Sugbo. Silang Arsobispo Jose Palma ang main celebrant sa Pontifical Mass niadtong higayuna. May kon-celebrate usab si Auxiliary Bishop Ruben Labajo kinsa maoy spiritual director sa Marian Devotion sa Sugbo. It's something not ordinary. It's something not ordinary. What does it mean? I do not know. But for many people who have seen it, it's a wonderful sign from above that given the chance that we gather for the Fiesta of Mama Mary, to be able to see something unusual like, I just call it the mystery of the sun. Changing colors and like as it were drawing and receding, and that's all. No? Para may bluish gamay. So what we saw, ni spin gyud, ni spin tuyok. At first, glaring kay di ka katutok. Pero few seconds, magtanaw ka, kung ano man. Sige, gamit na lang. Nakatanaw naman, nakatutok na mitanan. Giulagway sa Arsobispo sa Sugbo nga Mystery of the Sun ang nahitabo apan giklaro nini nga dili pa maisip nga milagro ang nahitabo.
Gani, way plano ang simbahan nga mopasiugda og investigasyon kabahin sa talagsaong panghitabo. Subay sa na-document nga panghitabo ni adtong Oktubre 13 tuig 1917, nasaksihan dili lang sa mga debuto sa Mahal nga Berhen ang pagsayaw sa adlaw ug pagkausab sa kolor sa adlaw. Susama kini sa nagtabo sa Kapilinya di Fatima replika sa Barangay Lambusan sa lungsod sa San Remigio sa miaging Oktubre 13. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live. Musobra sa 70 ka mga depektibong timbangan ang gikumpeskar sa Municipal Treasurer's Office atol sa gihimong inspeksyon sa Katarman Public Market. Kaabag ang buhatan sa Local Economic Enterprise, may pahigayon sila og kinalit nga Operation Timbangan sa mga tindera aron pagsuta kung aduna bay tika sa pagtimbang. Gihimo ang on-the-spot testing sa mga timbangan sa karnihan, isdaan, tindahan sa mga utanon ug prutasan. Lakip sa giinspeksyon ang mga ambulant vendors nga anaa sa kilid sa karsada sa Barangay Sampaguita, Diversion Road, Tubtob ug sa Barangay Dalakit. Pahimangno sa Municipal Treasurer nga si Marieta Pabelio ngadto sa mga negosyante nga posibleng ma-revoke ang ilahang mga business permit kung ugaling makalapas sa ordinansa sa munisipyo o mubayad sila og penalty. Daghang mga residente sa United Kingdom ang nabalaka kung asa sila makakuha og tubig aron ilang mainom human nga napuno sa algae ang Lonne Freshwater Lake didto sa Northern Ireland. Gihulagway among lake nga mao'y main water source sa pipila ka mga residente apan gumikan sa pagtumaw sa makahilo nga algae, daghang mga residente ang nabalaka kung asa sila makakuha og laing water source. Gikonsiderar nga makalason sa mga binuhi nga kahayupan ingon man sa wildlife ang toxic cyanobacteria. Usa sa mga hinungdan sa pagtunaw sa algal bloom mao ang hugaw nga gikan sa mga binuhi nga mga mananap gikan sa usa ka farm ingon man ang hugaw sa mga tawo. Duha ka mga Swedish national ang giposil patay dito sa Brussels sa Belgium. Gumikan niini giuhunong una ang soccer match tali sa Belgium ug sa Sweden. Makita sa video nga tuwa sa crime scene ang kapulisan. Base sa report sa usa ka pamantalaan nga mga soccer supporters ang mga biktima. Nasayran nga ang Belgium mo'y mangunay sa Euro 2024 qualifying match dito sa Sweden karong Lunes. Sa lalawigan sa Bohol, partikular sa lungsod sa Hagna, ni gikatakdang pagsugod na unya sa pagpangampanya alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections. Ang mga kandidato sa barangay ug SK elections naghiusa alang sa malinawon ug ligdong nga piniliay. Uabot sa 692 ka mga kandidato gikan sa 33 ka mga barangay sa lungsod sa Hagna ang mitambong sa 1 Hagna kontra Bigay sa piniliay. Alang karong Oktubre 30 ang eleksyon, miawhag si Hagna Mayor Joseph Ranyola likayan ang pagpamalit og boto aron mahunong ang korupsyon. Sa pagtapos sa programa, mipirma ang mga kandidato sa Integrity Pledge Wall. Samtang sa Northern Samar usab, nagkahiusa ang lain-laing ahensya sa gobyerno kauban ng mga stakeholders alang sa malinawong barangay ug SK elections. Gipangunahan kini ni Provincial Director sa Northern Samar Police Provincial Office, Police Colonel Alfredo Tadefa, kauban ng COMELEC, DepEd Northern Samar Division, PNP, AFP, DILG ug uban pa. Ato sa Pledge of Commitment, gikondenar niini ang vote buying nga mamahimong babag sa kalampusan alang sa piniliay. Sa mensaheng gipadala ni Attorney Fidel Amakna, Provincial Election Supervisor sa COMELEC Northern Samar, nga gikinahanglan nga i-report ngadto sa kapulisan ang mga insidente nga makaapekto sa katungod sa mga botante. Idasig niya ang publiko nga dili mahadlok sa pagtaho o pag-report ngadto sa mga otoridad, ilabi na kung dunay mamiligro ang kinabuhi karong umaabot nga piniliay diya sa Northern Samar. Dulaan sa 50 ka mga kandidato sa umaabot barangay ug SK election sa Lapu-Lapu City ang gikatahong nag-atubang og reklamo nunod sa kalapasan sa premature campaigning. Ani ang report. Atul sa regular session sa Association of Barangay Councils kun ABC sa Lapu-Lapu City, lakip sa namong si Attorney Anjanette Lamban, Election Officer sa COMELEC Lapu-Lapu City, kinsa may pahinumdum sa lagda nga angayang buhaton subay sa umaabot nga piniliay. Lakip sa iyang gisgutan ang mga common poster areas ug ang mga insaktong sukod sa tarpaulin.
Gipahinumduman usab sila batok vote buying. Samtang gibutyag usab ni Attorney Lamban nga sa pagsud pa lang sa buwan sa Oktubre, sunod-sunod na nilang na-serve ang mga show cause order sa mga kandidato nga nag-atubang og reklamo batok premature campaigning. Matod sa COMELEC, sagad sa mga nakadawat og show cause order mga kandidato sa pagka-barangay official. Possible disqualification. Oo. Because there is a violation complaint against them. So that will be decided by the commission, and if the decision is against them, they're disqualified. Sa bigas bahin, naabot na ang mga official ballots alang sa barangay ug SK elections o gihipos kini karon sa City Treasurer's Office. Naglakip kini sa 44 ka mga bundle sa balota sa barangay ug 14 sa SK. Uban niini ang 7 ka mga boxes sa election return sa barangay ug 4 ka boxes sa SK. May 3 ka bundles usab sa indelible stain ink. Within this mga coming days, magkahibaw rami sa mga kuan, mga natungdan sa mga barangay captains tingali or ilahang mga tao nga ipadala diri nga magkuan nami, mag-allocation mi among plano karong Saturday 21. Samtang napintala na usab ug nabutangan na og label ang mga ballot boxes. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV Live. Patayng lawas nakitaan sa kadagatan sa Mactan Channel. Pasado alas 6 gahapon sa buntag, gialarma ang insidente human nabangalan ang naglutaw-lutaw nga patay. Daling gihimo ang retrieval operations aron maugkat kini. Ang lalaki na matay pabiling wala pa mailhi sa paghanay niining balita. Naki-coordinate na ang Mandawi City Police sa mga counterparts sa Cebu City ug Lapu-Lapu City kung aduna bay missing nga tawo. 57 anyos nga babae na sikop atol sa gihimong bypass operation kagahapon sa gabi sa Barangay Tabunok, Talisay City. Ang maong dinakpan, matod sa hepe sa Talisay City Police, ang giilang high-value individual. Nasikop na usab siya kaduha na kahigayon sa silingan nga syudad tungod gihapon sa kalambigitan sa gidiling drogas. Nakagawas kini sa presuhan sa miaging tuig. Mobalor sa 850,000 pesos ang nasakmit nga ilegal nga drogas gikan sa dinakpan. Sa lalawigan sa Siquijor, nasikop sa mga sakop sa San Juan Police Station ang 30 anyos nga taga Dumaguete City, Negros Oriental atol sa gipahigayong bypass operation. Giilang suspitsado nga si Alger Flores Ulitaw. Nakuha gikan sa iyang posisyon ang 100 gramos sa gituhuang shabu human mabaligyae ang usa ka pulis nga nagsilbing kosher buyer. Gibanabana kining mobalor sa 680,000 pesos. Gihulagway ni Police Major Michael Rubia, hepe sa San Juan Police Station, nga usa ka high-value individual ang suspitsado. Giangko ni Flores nga tigamitan siya og gidiling drogas apan mihimakak nga tingpayhon siya. Akong gihangyo sa ang mga katawa sa Siquijor kay usan nagpasalamat ko kanila sa ilahang mainiton nga suporta kanato o din sila nagamonitor pero tabang idatang gitagaan og report sa mga tawo nga ilang kinudahan. Usa ka tinun-an gikan sa Sugbo ang nakauli og bronze medal atol sa 19th International Geography Olympiad nga gipahigayon sa Bandung, West Java, Indonesia. Siya si Andre Nicolai Uy, tinun-an sa Philippine Science High School, Central Visayas Campus. 177 ka mga partisipante gikan sa 47 ka nagkalain-laing nasod ang misalmot sa mong kompetisyon. Ug mga adlawa atong ibida ang iyang istorya sa kadaugan live dinhi sa studio sa GMA Regional TV Live sa alas 8 sa buntag pagkahuman sa unang hirit. Laing hugna sa bamboo training ug seminar ipahigayon karong Oktubre 21 sa may sitio Tanzado sa Barangay San Jose sa Antipolo City. Kini na ika-23 nga Learn and Earn from Bamboo Experts nga panagtigom nga gipasiugdahan sa Carolina Bamboo Garden, Philippines. Alang sa mga buot masayod sa kamahinungdanon sa kawayan, ingon man mga produkto nga mamahimo gikan niini. Lakip sa hisgutanan ang mahitungod sa bamboo growing, management, propagation ug harvesting. Alang sa dugang detalye kabahin ni ining mong kalihukan, mamahimong mutawag sa numero 0917-623-6087 o bakaha sa 0927-414-3841.
Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik na mga puso sa GMA Regional TV Live karong buntaga. Laing player karon sa NCAA Season 99 ang atong ilailahon nga may dugong Bisaya ug waray kapuso. Over. Baste has the numbers. Paeng Are. 4-0 start for the Stags. Kaabtik o kamaayo sa basketball court ang gipakita sa usa ka proud Nortehanong basketball player nga sakop sa San Sebastian College Golden Stags. Are on the move. Paeng Are for the tie. Yes! Siya si Rafael Are o mas naila sa pangalan nga Paeng, 22 anyos nga taga Northern Samar. Ang iyang gugma sa pagduwa sa basketball naghatod kaniya sa kahigayunan nga makaduwa sa National Collegiate Athletic Association kon NCAA Season 99. Ato siyang ibida karong buntaga ug sayranta ang iyang inspirasyon sa basketball dinhilang sa GMA Regional TV Live. O ba nato sa programa mga kapuso, point guard sa San Sebastian Golden Stags, Rafael Paeng Are. Maupayhan aga Paeng. Kumusta at welcome sa GMA Regional TV Live. Pakigreet muna at mga kapuso sa Northern Samar. Maupay nga aga nga tanan sa mga taga Northern Samar, lalo na sa at Lapisares. Thank you so much, Rafael or Paeng, for joining us this morning. First up, pag-usapan natin itong basketball journey mo. Sinong nag-impluwensya sa'yo? At what age ka nagsimulang maglaro ng basketball? Ang nag-impluwensya po sa akin mag-basketball ay si Papa at si Kuya. Bata pa lang po ako, sila na po yung nilulook up ko sa paglalaro ng basketball. Nagsimula po ako maglaro ng basketball since 6 years old. Oh. Taga saan ka sa Northern Samar, Paeng? Taga Allen po, Labesares. Labesares at saka Allen. Curious lang, ba't Paeng? Saan nanggaling ang pangalang Paeng? Actually, si Papa po yung tumawag sa akin ng Paeng kasi idol niya po si Paeng Nepomuceno. Wow. Another, of course, sports legend. Paeng, pag-usapan natin itong journey mo sa NCAA. Paano ka napasok dito sa, of course, sa San Sebastian College Golden Stags? At how was it like? Naging bahagi po ako una sa San Sebastian Golden Staglets, which is yung juniors ng Baste. High school po ako noon, pumunta yung head coach ng juniors ng San Sebastian sa bahay po namin. Si Coach Melo, bahin ako sa Baste, and bibigyan ako ng scholarship. Wow. Actually, ayaw ko pa po ng una kasi ayaw ko iwan yung former school ko po na pick-off kay Coach Rick Alcantara. Umiyak pa nga po ako noon kasi ayaw ko talaga lumipat. Pero sinunod ko po yung desisyon ng parents ko na tumuloy sa San Sebastian. And then, ayun, nagpapasalamat ako kay God dahil mas better pala yung plano niya kaysa sa plano ko. Thankful din ako kay Father Arnel Diaz, saka kay Coach Melo Banua kasi nabigyan ako ng opportunity na makapaglaro sa San Sebastian. Wow. Kumusta ano mga paghanda ginagawa niyo Paeng before sa kada pasok niyo sa hardcourt? Ano mga preparations ng Golden Stags lalo na yung season 99? Pinaghahandaan po namin tuwing may laro ay focus lang kami lagi sa system ni coach diyan, yung head coach namin ngayon. Sa mga pinapagawa nila, yung game plan. Nag-stick lang kami sa kanila and binibigay lang namin yung 110% na makakaya namin. Paeng, just to close this conversation, message mo lang sa mga players, sa mga fans nyo, sa Golden Stags, of course, sa mga Nortehano na rin. Advice ko lang po sa mga aspiring basketball player na put God first and keep working hard, and anumang challenge na dumating sa career or buhay nyo, just never give up.
hanggang sa matupad ang mga pangarap nyo. Thank you so much for joining us at good luck sa mga future games nyo sa season 99. Mga kapuso, Rafael Paeng Are sa San Sebastian College Golden Stags. Thank you, Paeng. Kung bubalik pa yung mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Mga kapuso, aduna na usab kami ikadalit kaninyo gikan ni Michael Jordan ang nailang greatest basketball player of all time. I've always believed that if you put in the work, the results will come. Samtang makita ninyo kining maong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, ang GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga rehiyon. Ako inyong kapuso, Luan Merondina. But namong pasalamatan ato mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas, apil na ato mga kapuso abroad. Tungod sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang GMA Regional TV Live, kinatibuk-an puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Ako si Nico Sereno. 68 days to go na lang, Pasko na. Have a wonderful day, mga kapuso.